So, kaya nga ngayon, magtatanong ka kung ito bang mga bayarang vlogger na ito, babawiin na ba yung bayad sa kanila? Okay, bakit to? Panoorin ha. Kapangulo ng mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. Batay ito sa opinion survey ng Oculum Research and Analytics sa first quarter ng 2024. Sa 3,000 respondents, edad 18 pataas sa buong bansa. 42% ang pabor kay BP Duterte sa pagkapangulo. Tinan mo, 42%. Pangalawa sa pwesto si Senator. Si Tulfo, 17%. Ang layo, 42% to 17%. Ano ba yun? Ha? Birthday ni Madam. Ang birthday ni Madam, nasa pa. Oo nga, at least magbigay tayo. Ba't ayaw nyo magbigay? Bakit ka lumalapit? Ayaw nyo magbigay? Woo! Birthday ng birthday. Birthday ng birthday. Rapi Tulfo na may 17%. Pangatlo naman si dating Vice President Ang layo ng agwat from 42 to 17 to 10%. Leni Robredo. Pasok naman sa top 6 presidential bets sina dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senator Amy Marcos Nako po. at dating Senador Manny Pacquiao. Nako po. Gayun din sina Senador Robin Padilla Nako. at House Speaker Martin Romualdez. Grabe Mantakin mo ganyan. Ay, nako. 0.4%. Putang ina. Kung ako dyan, magre-resign na lang ako. Ay, nako. Diba? Ibig sabihin, ayaw. Ano ba yun? Ang gulo-gulo nyo Alam mo, pagka ganyan yung percentage mo sa survey, kung ako magre-resign na ako niyan. Isipin mo, ginawa mo ng lahat. Diba? Ginawa mo ng mamigay ng mga ayuda. Kaliwat kanan ng laki ng mga tarpaulin mo. Tapos, 0.4%. Anak ng tutsa. Anak ng tutsa. Ano? Kung ganyan na ba, ano ba namang klaseng ano yan? Oo. Napakagulo ng mga kasama mo. Oo nga, gugulo. Sisira yung diskarte sa buhay. Baka nakapantit bra pa. Ayokong nakakakita ng mga ganyan. Baka nakapantit bra. Diba? Ganyan lang tayo, nakapantit bra pa. Kaya alam ko mga kulay ng mga pantit bra niya mga kakaya. Sagwa. Sagwa. Diba 0.4%? Mantakin mo ha. Eto, tanongin ko kayo. Kung kayo ginawa mo ng lahat at 0.4% pa rin. Hindi, ito seryosong tanong ko ito. 0.4% ka pa rin. Ginawa mo ng lahat. Ang tanong ito. Anong gagawin mo? Isipin niyo. The best niyan, baguhin mo yung konstitusyon, tapos gawin mong parliamentary para maging prime minister ka. Kasi ang prime minister, hindi binoboto ng taong bayan. Ang bumoboto sa prime minister, yung mga tawag doon, mga representante rin. Sila assemblyman, yon. Sila yun ng, sino ba yung mga assemblyman na maaaring pumosisyon kung sakasakali? Baka mga congressman. Diba busog yung mga lintik na yan. Mga mukhang pera yung mga yan. Busog na busog ngayon yung mga congressman na yan. So naturalmente, talagang gusto nila yung assemblyman, yung kanilang prime minister, walang iba kung hindi si Tamba. Diba Ganda ng mga sinasabi mo pero ang ingay ng nasa paligid mo. Mga hinayupa kasi ito mga to. Dapat ganito na lang ako magsalita yung ingay nyo daw. Ang ingay. Madaya. Ano to? Madaya. Daw, yan. Banat ba dapat daw para patas sa Congress mag-survey. Oo nga. Mantakit. 0.4%. Wow, number 4 na si Yorme naman. Hindi, si Yorme naman. Alam mo, understandable naman yan. Harry Estalane, salamat po. Understandable naman. Si Yorme, pag natalo ka na sa presidensya, mahirap ka na talagang tanggapin ng tao para sa susunod na pangulo. Po talaga yun. Ang ingay ni... ang bangit daw ng boses mo, Chloe. Ang ingay mo daw. Uy, grabe, kahit tahimik si Chloe.
Sino yung maingay? Sabihin mo si Rexy, paki mo. O, lipat pwesto para ka nasa palengke. Oo nga eh. Gurgurin ko na ba? Alayaan natin yan maingay. Bitawan nyo na lang ang pagiging speaker niya. Correct, tama ka. Alam mo, yan ang dapat mangyari dito. Speaker Romualdez. Dapat po talaga mawala na ho yan sa bayan. Alam mo kasi, kitang-kita sa kanya yung kaplastikan. Yan, di ba? Ang plastic niya yung umingiti-ngiti pa. At saka unang-una, ito ang tanong dyan. Ano ba ang nagawa nito ni Speaker Romualdez doon sa pinaka-main work niya, pinaka-main na trabaho niya? Yung pagiging representante ng lugar niya. Di ba po ang sabi nga nila, yung lugar nga na nila yan, hindi umaasenso kahit sila ho ang naandyan pa noon pa. Kahit mga Romualdez ang paikot-ikot ng mga namumuno dyan, walang nangyayari dyan sa Tacloban. Diba? Yun ang totoo. Hindi kahit nga nung panahon na nagkaroon ng bagyo dyan, hindi daw nga naramdaman yung yung Romualdez na yan. Isipin nyo, sa Davao, diba ho? Ang lagi nila sinasabi, ayaw namin maging presidente ang aming mayor. Kasi ayaw namin mawala siya sa amin. Diba ho? Yun ang sinasabi. Ayaw ng mga taga Davao na mawala yung kanilang mayor. Kasi nga, mahusay. O, diba? Ganon nila kamahal at ganon nagtatrabaho. Alam mo, sobrang nakakaingit sa Davao. Ang linis at nakakabwisit ang linis ng Davao. Ang linis at ang ganda-ganda. Pabihira ako. Sa Tacloban, nangyari. Ilang dekada na namumuno ang pamilya nito ni Romualdez. Wala namang nagawa. Wow, yun ang totoo. O, di ba si Tambaloslos din sa lugar ni Digamo? Oo, siya yung naging caretaker. Mantakin mo, tinanggal nila si Tebes, tapos ginawang caretaker. Etong Romualdez na to, ano nangyari? Puntahan ninyo, yung mga sugalan doon, napunta kanino yung mga sugalan doon? Nawala kay Tebes, napunta lahat doon sa kalaban ni Tebes. Paano mananalo yan maging presidente? Kung dyan pa lang, wala nang kwenta. Doon pa lang sa lugar nila, wala na hong may gusto sa kanya. Diba? Tapos, gagawin mo pang presidente. Alam mo, eto sa totoo lang alam nyo ba, ilang beses siyang tumakbo senador yan? Olat. Diba ho? Ay, nako. Panoorin natin Padilla at House Speaker Martin Romualdez. Please, ayan na. Sa Batangas din, sir, binakanti ni Ralph Recto, siya din ang caretaker. Talaga? Alam mo bakit siya ang caretaker? Alam mo na, ibig sabihin, yung mga project, sa kanya babagsak. Diba po? Ito, sabi nito, sa Pasig din, ayaw namin muna sa taas sa posisyon si Mayor dahil maayos ang palakad sa lugar namin. Sabi dito, malamang si Tamba sinusuka. Ganyan. Kahit nga kay Yorme, si Yorme, pinababalik sa Maynila Kasi gusto talaga ng mga Manileño si Yorme. O kayo naman, gusto nyo naman si Mayor Vico. Ibig sabihin, maganda yung ginagawa sa lugar. Dyan sa inyo, sa Tacloban, baka ipamigay nyo na Di ba? Yan ang katotohanan. Pinamimigay nyo na po itong si Tambaloslos. Kaya wala ho talagang wala ho naidulot na maganda ho itong tao na ito sa ating bayan.
May friend ako dito sa Singapore, nagbuo ng grupo sport down si Tambalustos talaga. Wala ka dyan. Baka may pondo yan. Para lang masabi na ano. Diba? Ayan. Oh. Si Recto na nasa DOF nakakainis. Oh, tama yan. Oh, gusto namin si Cayetano dito sa Taguig. Yan. Diba? Yan yung mga ano. Meron ka bang maririnig? Meron ka bang maririnig na mga taga Tacloban na magsasabi, gusto namin ito si Romualdez dito sa amin. Ayaw namin tumakbo ng ng presidente yan. Wala kang makikitang gano'n eh. Ingay. Sige na nga, mamaya na uli, maingay itong mga animal na to. Oh, bye-bye. Mamaya na. Mag-live ulit tayo. Lilipat tayo ng pwesto. The next performance will start momentarily.